What's wrong with the picture? Kaibigan ko yan at kaklase. Hindi mo ba yan nakita sa resort kahapon? Naroon siya. Anong masama kung magkasama kami? Kaagad na depensa ni Calista sa tanong ni Vinson. Ibang level ang pagsisinungaling niya at ang emosyon ng mukha ay tila nagsasabi siya ng totoo. Isa-isa niyang pinulot ang nagkalat na larawan at inayos yon. Saka muling ibinigay kay Vinson. Tingnan mo mabuti, may dalawa pa kaming kasama dyan. Nang hindi tinanggap ni Vinson ang larawan ay sapilitan niyang kinuha ang kamay nito at nilagay itong doon. Saka ito tinalikuran at pumasok sa loob ng bahay. Ang mabisang paraan para maiwasan at lumalim pang usapan ay talikuran ito at baliwalain. Nasa base na siya ng hagdan paakyat nang magsalita si Vinson. Kung hindi ka naghahanap ng ipapalit sa akin, then, bakit ayaw mong patagalin ang kasal natin? Napangisi si Calista dahil natakasan na niya ang usapin tungkol kay Caleb. Binaling niyang ulo upang lingunin ito pero nang makitang seryosong mukha ni Vinson ay hindi siya makapagsalita. Nagtagpo ang mata nila at sandali silang nagkatitigan. Sa huli ay walang namutawing tunog sa kanyang labi kahit na marami siyang gustong sabihin. Nakibit siya ng balikat at iniwan to saka ipinagpatuloy ang pag-akyat sa hagdan upang bumalik sa kwarto. Saan ka pupunta? Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa pag-akyat. Calista, I'm talking to you. Lumakas ang boses nito tila galit. Inikot ni Calista ang mata sa peking humiti at nilingon ito. May iba pa bang pwedeng puntahan kapag umakyat ako sa hagdan? Pilosopong tanong niya. Sumandal siya sa hagdan habang nakatungo dito dahil nasa ibabang baitang pa ito. Gumisi si Vinson at isa-isang hinakbang ang hagdan paakyat sa kinaroonan niya. Hinawakan siya nito sa braso at sinandal sa hawakan ng hagdan. Gustong-gusto mo ba talaga na pinaparusahan ka, ha? Muling nairolyo ni Calista ang mga mata dahil sa ibinulong ni Vinson. Ang mainit itong hininga ay nasa kanyang tenga na naging sanhi upang mag-init ang kanyang pisngi. Pilit niyang kinalas ang pagkakahawak nito at nilayo ang ulo upang magkaroon ng espasyo ang kanilang mukha. I'm tired. Can't I go to the room and rest? Tanong niya sa napapagod na boses. Nang makitang pagod sa mukha niya, ibinitawan siya ni Vinson. Mr. Alcaraz, sana sa susunod, pwede bang pagkatiwalaan mo naman ako? Ilang beses ko na namang sinabi sa'yo na hanggat kasal ako sa'yo, hindi ako gagawa ng ikakasira ng pangalan mo. Makikipag-cooperate ako sa'yo hanggang sa matapos ang 3 buwan nating usapan. Pero, pwede mo naman siguro kung bigyan ng freedom, ano? Tumaas ang isang sulok ni Vinson at nakahalukip-kip na tumingin sa kanya. Nasa parehong baitang ang dalawa pero nasa magkabila ang dulo. Sumandal ito sa pader saka nagsalita. Miss Sargente, alam kong isang kontrata ang kasal natin pero hindi mo rin ako mapipigilan. Napagsabihan ka, lalo na kung nakikita kong may ibang lalaki kang kinakatagpo. Paano na lang kung makita ka ng pamilya ko at makarating yon kay Lola? They are my friends. Porket ikinasal ako sa'yo, bawal na ako makipagkita sa kanila? Niritang tanong niya. Gusto na niyang umakyat sa itaas pero hindi niya pa rin maiwan ang parusa na naman ang gagawin nito sa kanya. Lihim siyang napamura. Ang buong akala ay natakasan na niyang usapin tungkol kay Caleb. Pero sino mag-aakala na masyadong persistent tong asawa niya? Malaki ka na kaya hindi ko na dapat ipaalala sa'yo. Pero alam mong kahit nakaibigan, lalo na't lalaki may iba pa ring binabalak. Kung hindi lang masama ang manuntok ng tao, kanina pa ito nasapak ni Calista. How dare he think of Caleb that way? Babaero man si Caleb at masyadong pilyo pero isa itong totoong tao. At sa lahat ng ayaw nun ay ang manloko ng kaibigan dahil mataas ang respeto nito sa katrabaho at sa taong kaklose nito. Kung yun ang tingin mo sa lahat ng kaibigan ng opposite gender, sana hindi ka na rin nakikipagkaibigan sa babae. Marahas siyang bumuga ng hangin upang pakalmahin ang sarili. Matanong nga kita, Mr. Alcaraz. Lumapit siya dito tumayo sa harapan nito hanggang sa gahibla na lang ang pagitan ng mukha nila. Kayo ba ng kaibigan mong babae? Gaano kayo ka-close at lagi kayo magkasama kahit saan? She was talking about Shaira. At dahil doon ay bumalik ang paninikip ng dibdib niya na makitang mga to na magkasama sa study room. At dahil doon, hindi niya nahinintay ang sagot nito at dali-dali umakyat sa itaas at tumiretso sa kwarto. Saka malakas na isinarang pinto. She is angry. Pero hindi kay Vinson, kundi sa sarili niya dahil hinayaan niya sarili na unti-unting mahulog ang loob dito. Tama nga si Caleb. As a refined but badass woman of TSS, she started to get soft. Kapag ganitong estado niya, hindi niya alam kung makakabalik pa siya sa dating trabaho. Dahil walang magawa ay napagpasya ni Calista na muling panoorin ang video footage na kuha ng CCTV camera
tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina. Na makitang mukha ni Vincent na papasok sa hotel ay hininto niyang video tinitigan ng gwapong mukha nito. Kahit na medyo malabong video ay kitang-kita pa rin ang kagapuhan nito. At habang nakatitig dito'y bumabalik ang lahat ng sakit at galit na naramdaman niya 5 taon na nakakalipas. Ang araw kung kailan nalaman niya na patay ng kanyang ina. Her phone rang and she saw her husband's assistant, Arthur, calling. Mabilis niyang dinampot ang phone at sinagot ang tawag. Hindi dahil sa takot na hindi kaagad masagot ang tawag nito, kung hindi para alisin ang sarili sa pighati dahil sa pagkamatay ng kanyang ina. Miss Callie, pinasabi ni boss na pumunta ka raw sa opisina niya dahil i-assign kanya ng trabaho na pwede sa'yo. Okay. Namamalat ang boses sa sagot niya dahil sa pigil na emosyon. Yun lang at mabilis niya ng pinutol ang tawag sa kamuling may denial na number. Uncle John, itong pangalan ng taong nag-recruit sa kanya sa dati niyang trabaho. Should I say you will return to work now? Yes, Uncle John. But I want to request that I can only work dito sa Pilipinas at kailangan ko rin ng impormasyon tungkol sa pagkamatay ng aking ina and my husband's connection with it. Would you help me, Uncle John? Consider it granted. I'll see you at the base. Mabilis na naligot nagbihis si Calista saka bumaba ng kwarto. Naabutan niya doon ang Lola Rhea niya na nakabihis pang alis at may luggage sa tabi. Mukhang aalis ito. Lola, aalis po kayo? Tanong niya at nilapitan to bago hinalikan sa pisngi. Yes, Iha. Kailangan kong bumalik sa Amerika para bantayan ang lolo mo dahil nagtatantrums na naman. Alam mo namang kakatapos niya lang sa operasyon kaya kailangan kong bantayan. Hinawakan itong kamay niya sa kamarahang pinisil. Sana sa pagbalik ko may marinig na ako na magandang balita. Hindi na kailangan alamin ni Calista kung anong hinihiling ng matanda dahil isa lang naman ang gusto nito. Ang magkaanak sila ni Vincent. Tipid nang umiti si Calista saka tumango. Inihatid ng driver si Lola Rhea sa airport kaya nagtawag ng taxi si Calista. Pero bago tumungo, sa opisina ni Vincent ay dumaan na muna siya sa base ng CSS upang kausapin si Uncle John tungkol sa pagbabalik niya sa trabaho. Upang hindi masundan o malaman ng ibang tao ang base nila dahil sekreto yon sa madla ay nagpahatid siya sa opisina niya. Bago nagmaneho patungo sa base, meron siyang nakahandang kotse na pwedeng gamitin anytime. Kinuha niya lang ang susi sa reception at saka rin agad na umalis. Hindi siya nagpakita kay Thor at Violet. Nabalitaan niya mula kay Caleb na maayos na nakaalis na nga ito sa party kahit na naharangan ng mga ito ng pulis. Ang tanging naabutan niya sa base ay sina Caleb at Austin saka si Uncle John. Ang iba nilang kasamahan ay may mga misyon. Mabuti naman at nagdesisyon kang bumalik Matagal na naming hinihintay ang pagbabalik mo. Malapad ang ngiting salubong sa kanya ni Uncle John. Nakaupo ito sa harap ng computer at may kausap sa video call at sa tagiliran nito ang dalawa. Nang lumapit siya ay nakita niya si Harvey ang kausap nito. Mukhang nagtagumpay ang mga to sa misyon. Alam mo kung anong dahilan kung bakit ako bumalik, Uncle John. Pero naputo lang iba pang sasabihin ni Calista nang biglang tumunog ang cellphone niya. Nanghugutin niya yung sa bulsa at suot na maong na pantalon na nagkasalubong ang kilay niya na makita ng asawang tumatawag. Hindi niya yung sinagot at hinayaang mag-ring pagkatapos ay isinilent. Mukhang hinahanap ka ng asawa mo, G. Nilapitan siya ni Austin at tinakbayan. Nilingon to ni Calista at nginitian. Sa lahat ng kasamahan niyang lalaki sa CSS, ito ang pinaka-close niya. Magkarelasyon ito si Tyler pero open-minded siya, kaya tanggap niya kung ano man ang kaserean nito. Don't care about him. Parang nagtatagpong bata na sagot niya sa kapasalampak na umupo sa sofa. Wala siya sa mood na tanggapin ng inaalok na trabaho dahil hindi niya kailangan ng pera. Kinuha niyang phone at nakitang tumatawag pa rin ito pero binaliwala niya. There is a drug syndicate actively operating and is closely monitored by the higher-ups. Ito ang unang misyon na iatang ko sa pagbabalik mo Uncle John stood and handed her a thick folder. Inside the said folder were faces of those drug syndicate leaders. Silang mga kasapi na pinapatumba ng gobyerno. Pero ang kailangan ko ngayon ay ang lahat ng transaksyon nila nitong nakaraang 2 taon. Kung kailan sila nagsimula, kailangan kong malaman kung sinong pinakamalaking customer nila. Binuksan ni Calista ang files at isa-isang tinignan ng mga hindi pamilyar na mukha. Copy that, Uncle John. Sino makakasama ko dito? Nilingon niya si Austin pero mabilis tong umiling. Not us, for sure. Kailangan na namin bumalik sa Peru. ASAP. Nagkibit-balikat si Calista. Kaya niya magtrabaho mag-isa, kaya walang problema. Huwag kayong mag-alala, Uncle John. I will fulfill this mission.
Tumango siya at nagpaalam, walang tigil sa pag-ilaw ang phone niya dahil walang tigil sa pagtawag sa kanya si Vinson. Uncle John salute, Calista, and said goodbye before walking out of the base and speeding off towards her husband's company. Sa labas siya nagpark, ilang metrong layo sa lobby ng building at naghihintay na doon si Thor para i-drive ang kotse pabalik sa sarili niyang kumpanya. Nang makapasok siya sa loob ng building ng kumpanya ni Vinson, naghihintay na siya sa kanyang assistant ng asawa ni si Arthur. Mrs. Callie, mabuti naman at dumating ka na. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Nakangiting sabi nito, kahit sinabi nitong kanina pa ito naghihintay sa kanya, ay hindi pa rin ito nakitaan ni Calista ng pagkabagot. She likes this kind of warm-hearted person, nginitian niya ito pabalik. Pasensya na Arthur, may dinaanan pa kasi ako. Nasaan ang asawa ko? Tanong niya. Gusto niya lang na makasiguradong hindi siya nito nakitang nagmaneho ng kotse. Hindi nawala ang ngiti ni Arthur, lalo na't nagtanong siya tungkol kay Vinson. May meeting siya ngayon, Miss Callie. He doesn't need me kasi isang simpleng meeting lang yon, kaya niya ako pinupunta sa'yo. Here, may ibinigay ito sa kanya na isang form. I-fill out niyo na po ito, Miss Callie, at dadalhin ko na sa HR para mahanap nila kung anong nararapat na trabaho para sa'yo. Umili si Calista. Hindi na kailangan, basta magkaroon ako ng kahit na anong trabaho, ay ayos na sa akin para hindi ako maboring sa bahay. Maraming hawak na negosyong kumpanya ni Vinson. Bukod sa Averrosense, na ito mismo may-ari at founder ay may iba pang saklaw ang kumpanya nito. Isa na doon ang isang entertainment agency at doon siya dinala ni Arthur, ngunit bago pa siya nito maipakilala sa siyang nakatoka doon ay bigla itong tinawagan ni Vinson, kaya siya nito iniwan sa isang staff na nasa front desk doon upang ito ang mag-asikaso sa kanya. Bago yon ay tinawagan nitong manager para asikasuhin siya. Pasensya na po Miss Callie, may kausap pa pong manager sa loob. Isang bagong artist ang kakapirma lang ng kontrata kahapon at siyang kinakausap ngayon ng manager. Pagkakwento ng staff, inihatid siya nito sa opisina ng manager at saka lang nila nalaman na may kausap ito sa loob. May 5 minuto siyang naghintay bago bumukas ang pinto at lumabas ang isang babae na nakasuot ng hanggang hitang kulay asul na bestida. At nang magtapat ang mga mata nila, ay nakita ni Calista ng kapatid niya si Patricia yon. Biglang umangat ang isa niyang kilay. Kahapon lang ay nakita niyang post nito sa story sa Instagram na nakapirma ito ng kontrata sa Alcaraz Group. Calista, anong ginagawa mo dito? Nakaangat ang isang kilay na tanong nito. Hindi ito makapaniwala na makita siya nito sa loob ng Alcaraz Building. Pinigilan ni Calistang umangat ang isang kilay at tarayan ito dahil kaharap nilang manager. Naghahanap ako ng trabaho. Simpleng sagot niya, may hinang napatawa si Patricia bago binalingan ng manager. Tutal at naghahanap siya ng trabaho, siya na lang ang gawin mong assistant ko. Nagkibit balikat si Calista nang marinig ang sinabi ni Patricia. Mukhang totoo nga na talagang pinahalagahan nito ng kumpanya ni Vinson dahil sa asikaso to ng manager. Pero hindi siya kaagad nakasagot dahil naunahan siya ni manager. Patricia, hindi pwede. Tinalaga si Miss Calista sa akin ni Mr. Arthur. Ang taong ipinakilala sa kanya ng assistant ng boss nila ay malakas ang kapit nito sa nakakataas. Bakit ito talaga niya ito bilang assistant ng artista nila? Pero Manager Tam, gusto ko siyang maging assistant ko. Tutal at magkakilala na rin kami, kaya pamilyar kami sa isa't isa. Hindi na ako mahirapan na turuan siya. Gate ni Patricia. Nakasandal ito sa pader sa tabi ng pinto habang si Manager Tan ay nasa gitna ng nakabukas na pinto. Sandaling nag-isip si Manager Tam. Baka siyang malalagot kay assistant sa Arthur kapag sinunod niyang kapritsyo ng bagong artista nila. Pia, ganito, si Calista ay, Mr. Tam, sige na please. Hayaan mo na ako magdesisyon sa magiging assistant ko nang sa ganun hindi ako mahirapang mag-adjust. Napakamot si Mr. Tam sa paglalambing ni Patricia. Ang totoo, hindi lang dahil sa takot siya maaring kalabasan ng gusto ni Patricia. Gusto niyang si Calista dahil napakaganda nito at malakas ang karisma. Kapag itong naging artista ay siguradong patok ito sa masa, kaya hindi siya nagdalawang isip na alokin ito. Calista, bakit hindi ka na lang maging artista? Sa ganda at lakas ng karisma mo, sigurado ako magiging tagumpay ang pagiging artista mo. Lumabas ang tuluyan si Mr. Tam at nilhadang palad kay Calista. Pero hindi yun tinanggap ng dalaga at matigas na umiling. Ngayong nakabalik na siya sa dating trabaho, ay siguradong magiging abala na siya. Ginitian niya ang matandang manager at malumanay nagsalita. Pasensya na po Mr. Tam, hindi ako interesado na maging artista dahil ang interes niya ay kung paano natanggap ng kumpanya ni Vinson si Patricia. Sa dami ng iskandalo nito, sigurado may malaking tao itong kinapitan at yun ang gusto niyang alamin. Payag po ko maging assistant ni Patricia, basta disente ang sahod.
Dagdag pa niya. Tumangutango si Mr. Tam. Sige, papayag ako pero ang sweldo ng isang assistant ay umaabot lamang sa 20,000 piso. Kung kasya na yon para sa'yo ay sige. Payag ako maging assistant ka ni Patricia. Sa wakas, hindi na rin tumanggi si Mr. Tam at tinayaan siya nito sa gusto nito. Samantala nang marinig siya ni Patricia ang sumang-ayon sa gusto nito, ay lumawak ang pagkakangisi nito. Kung ganon, aalis na kami Manager Tam? Paalam ni Patricia, tinanguan siya ng matanda, habang si Calista ay pinandilatan nitong mata bago inaya na bumaba sa parking lot dahil may pupuntahan daw ito. May photoshoot ngayong hapon si Patricia, kaya kagad ring nagtrabaho si Calista pero sa kondisyon in advance niya ang unang buwang sahod niya. Hindi pumayag si Patricia pero nang binantaan ito ni Calista para kausapin si Manager Tam at mag-sign bilang artista ay natatakot ito, kaya sinunod nitong gusto niya at kagad na binigyan yung 20,000 niyang sahod. Alam niyang maliit yun kumpara sa sinasahod at kita ng kumpanya niya. Pero dahil nakatira siya sa bahay ni Vinson ay kailangan niyang magpanggap na isa siyang mahirap na nilalang. Habang nagpapahinga at naghihintay sa susunod na photoshoot ay nagumpisa na siyang pahirapan ni Patricia. Kahit ano inuutos nito sa kanya at pati ang pagbili ng paborito nitong matcha latte sa labas ay inutos pa sa kanya. Lakad-takbong ginawa ni Calista dahil minamadali siya ng kapatid. Alam niyang inaalila siya nito pero ayos lang sa kanya dahil sanay na siya sa takbuhan at madali ang pagkilos. At isa pa, kung hindi siya nito naging assistant, hindi niya malalaman kung paano nito tinanggap ang kumpanya ni Vinson. Alam niyang kasabwat ni Patriciang ina at siguradong ginawa ng dalawa ang lahat para masign ng Avero Entertainment si Patricia. Halos gabi na nang matapos sa pagsushoot si Patricia at nagpaalam na si Calista para umuwi tapos ng trabaho niya bilang assistant. Anong sabi mo? Uuwi ka na? Sino nagbigay ng permiso sa'yo para makauwi ka na? Matari na tanong ni Patricia habang pasakay ito ng van at inalalay ni Calista. Bilang artista ng isa sa pinakamalaking entertainment agency ay may sasakyang ipinahiram kay Patricia bilang service nito. Hindi ba tapos na ako sa trabaho? Oras na para umuwi ako, napaismit si Patricia. No, hindi ka pwedeng umuwi. May pupuntahan akong high-end party at bilang assistant, kailangan mo sumama sa akin. Umusod to ng upo sa gitna upang hayaan siyang makapasok. Okay, sige. Wala siyang nagawa kundi ang umuo. Sa ganitong klase ng party marami siyang makukuhang clue kung paano nakapasok ng Avero Entertainment si Patricia. Ang hindi alam ni Calista, ang totoong pakay ni Patricia kung bakit gustong-gusto nitong maka-attend sa party kahit hindi ito imbitado ng mismong host ay dahil gusto nitong makita si Vinson. Ang lalaki muntikan na niyang pakasalan. Dumaan sila sa isang kilalang salon upang magpalit ng gown si Patricia at Calista. May inihanda raw na gown para sa kanyang kapatid. Habang nasa fitting room at sinusuot ang damit na sabi ko ni Patricia, hindi maiwasan ni Calista na mapatawa na mapakla dahil sa sobrang pangit ng gown na binigay sa kanya ni Patricia. Isa yung long sleeve na floral pang matandang design. Hanggang halos talampakan ng haba nun at kung hindi siya katangkaran, ay sasayad yon sa lupa. Sa unang tingin pa lang ng makakakita, sa damit niya ay ang impression ng mga to ay ugly. Pero kahit na ganun ibaliwalang sinuot yun ni Calista dahil alam niyang pinagtitripan siya ni Patricia. Nang makarating sila sa venue ay saka lang nalaman ni Calista na high-end party na pupuntahan nila ay walang iba kundi sa hotel na pag-aari ni Vinson. Palihim siyang napamura at nakagat ang labi dahil mataas ang tsansa na magkita sila ni Vinson. Pero imbis ng asawang una niyang makita, ang target ng bago niyang mission ang tumambad sa mga mata ni Calista. Kanina habang hindi siya abala sa mga utos ni Patricia dahil nagpo-photoshoot ito ay pinadalhan siya ng mensahe ni Uncle John na may bago siyang mission at yun ay patumbahin ng isa sa mga taong matagal nang binabantay ng CSS, Clandestine Secret Service. Dahil sa involvement nito sa child trafficking at ang order mula sa itaas, kapag naengkwentrong target ay kagad itong i-eliminate. Ganun kataas ang mission na ibinigay sa kanya ni Uncle John. Napangisi si Calista. Ang tanging kailangan niya lang ngayon ay ang makahanap ng pagkakataon na patumbahin ng target. Ang pinoproblema niya lang ngayon ay kung nasa venue rin si Vinson. Marami nang maimpluwensyang tao ang nasa loob ng hotel function. Lahat ng mga to ay nakasuot ng magaganda at mamahaling gown at suit naman sa mga kalalakihan. Maraming kilalang mukha na nandito si Calista. Bukod sa mga sikat na artista, ay may-ari na kalakihang kumpanya sa loob at labas ng bansa. At hindi malabong may makakilala sa kanya kung hindi siya pinasuotan ni Patricia ng baduy na damit at nilagyan ng pangit na makeup. Kaya siya pumayag sa gusto nito ay upang maiwasan niya
ang ganong pagkakataon. Kahit gaano karami ang tao sa loob ng atmosphere ay may hinunang mayaman ang maaaring makapasok. Habang nakatingin siya kay Patricia na tila ngayon lang nakapunta sa ganitong pagtitipon, ay lihim siyang napaismid. Hindi niya akalain na mas bano pa sa kanyang isang kagaya nito. At habang binabantayan si Patricia, hindi niya inaalis sa sulok ng mga mata ang tingin sa kanyang target. Paminsan-minsan ay nililingon niya ito at pasimpleng nilalandi kapag nagtatagpo ang mata nila. Lasing ng target niya at ang katulad nito na pagdating sa kamanyakan ay walang pinipili. Kahit na namumula ng mukha niya sa makeup na para siyang clown ay alam niyang lutang pa rin ang ganda niya kaya alam niyang maakit siya ng target. Kailangan niya lang na maghintay ng pagkakataong mapahiwalay kay Patricia. Dahil nakatunganga siya habang nakatingin kay Patricia at nakabantay sa atensyon ng target, nilingon siya ng kapatid. At ang bunga kala nito'y pati siyang napamangha sa napakaeleganting lugar. Ano, Kalista? Hindi ka rin makapaniwala na nakapasok ka sa lugar na to, no? Tandaan mo, kung hindi sa akin, hindi mo mararanasan ang buhay mayaman. Pekang ngumiti si Kalista pero hindi sumagot. Bigla niyang naalala na dito rin idinaos ang kasalsanan ni Natalie. Napaismi si Patricia sa ginawa niya pero mukhang may nakita itong nakilala dahil bigla itong nagpaalam sa kanya. Kalista, maghanap ka ng lugar na pwede mo paghintayan sa akin. May kakilala lang ako na dapat kausapin. Humakbang ito at tinalikuran siya pero kagad ding lumingon. Huwag kang maglilikot at baka makabasag ka. Mahal pa sa buhay mo ang bawat gamit na nandito. Umikot ang kanyang mata bago tumango. Oo, alam ko. Nang makaalis si Patricia na pangisi sa Kalista. Time to work. Bulong niya at bahagyang nilingon ang target. Nakaupo pa rin ito sa mesa na ikunukupan nito. Nang makitang mag-isa na lang siya ay hindi nito inalis ang tingin sa kanya. Hinarap ito ni Kalista at matamis ng initian. Pasimple rin siyang lumingon kung may mga bodyguards itong kasama at nang makitang malayong mga iyon ay nakahinga siya ng maluwag. Pasimple niyang pinindot ang on ng suot ng earpiece upang tawagan si Rex. You are connected and I can see your target. Are you doing it tonight? Mukhang sinaswerte ka sa pagbabalik trabaho mo ha? May ngisi sa boses ni Rex nang magsalita to dahil nakatingin sa kanya ang target ay tampangisi si Kalista. It's beginner's luck. So you better get all this CCTV shit. Limitado lang ang oras ko. Nagsimula siyang maglakad habang mahinang nagsasalita. May malawak na garden sa labas ng function hall at doon balak ni Kalistang pumunta. Bago makalabas ay nakita pa niya si Patricia na sumakay sa elevator kasama si Manager Tam. Huwag kang mag-alala nakahanda ng lahat. Once you eliminate your target, all his records will be exposed online. Just make sure na walang makakakita siya at magiging maayos ang lahat. Copy that, Rex. Sagot niya. Nasa labas na siya ng function hall at naglalakad patungo sa hardin. Matayog ang mga halaman at mayabong kaya hindi mahirapan si Kalista na gagawin. Bago siya pumunta sa mas madilim na bahagi, ay nilingon niyang exit ng hall. At nakitang lumabas mula doon ang target. Mukhang desidido ng matanda na makuha siya dahil hindi ito nagsama ng bodyguards. Pinagalan niyang paglalakad habang ang kamay ay abala sa paglilinis ng suot niyang mahabang palda. At na makitang balat niya na hanggang hitay yumuko siya. Narinig niya ang malakas na pagtikim ng target. Miss, may problema ba? Kinagat ni Kalistang pang-ibabang labi sa kaumayos ang tayo habang nanatiling nakalilis ang suot ng bestida at naka-expose ang makinis na balat. May kadiliman sa kinatatayuan niya kaya hindi masyadong kitang kanyang muka. Meron po, pwede niyo po ba akong tulungan? Nangangati kasi ako eh. Malandi niyang sabi sa kamuling kinagat ang labi. Dahil sa sinabi niya ay dali-daling lumapit ang target at tumayo sa harapan niya. Anong maitutulong ko sa'yo, Iha? Tanong nito pero halatang halata sa mga mata kung gaano nito kasabik na mahawakan siya. Itinapat ni Kalistang isang palad sa harapan ng kanyang pagkababae at isang palad ay tinakip sa bibig. Dito po, nangangati po ako dito. Painosente niyang tanong sa katila na hiyang iginalaw ang katawan. Lumawak ang pagkakangisi ng matanda at napadila ito sa labi na tila ba uhaw na matikman siya. His eyes were full of greed and pervertedness. Kahit mandiriman si Kalista sa inaasal nito ay tinago niya yun upang hindi nito mahalatan ng uuto siya. Gusto mo bang tulungan kitang kamutin, Iha? Nahiyang tumango si Kalista. Sige po, pero paano po kung may makakita sa atin? Pwede po ba tayong pumunta doon? Tinuro niyang bahagyang makapal na damuhan kung saan may kadiliman ng paligid. Damsi, you can apply to be an actress. Natatawa't biglang sabi ni Rex sa kabilang linya. Munti ka nang mawalang pag-arte niya dahil sa sinabi ni Rex at nawalang pagkakangiti niya.
Shut up, Cedric. I'm trying my best to finish this quickly. At baka magbago pang isip ng gagong to. Mahinang bulong niya. Nakarating na sa harapan niya ang target at langhap na langhap ni Kalista ang alak mula sa hininga nito. Sige Iha, kahit saan mo gusto, basta hayaan mo tulungan kita. Napahagikik si Kalista. Sige po. Nagpatiuna siyang lumakad patungo sa madilim na bahagi ng hardin. Wala na siyang dapat ipag-alala sa CCTV dahil kontrolado na yun ni Rex. Nang makasiguradong maayos ng lugar na napili niya tulang makakita sa kanila, ay binaba ni Kalistang pagkalilis ng bestida pero bigla naman siyang niyapos ng target niyakap mula sa likuran. Napamura si Kalista at hinayaan ito dahil abala siya sa pagsusuot ng gloves. Saka lang niya ito binalingan ng maayos na niyang naisuot ang gloves at madilim ang mukha nitong hinarang. Saka malakas na pinatid ang likuran ng paa nito dahilan para mapatumba to sa sahig. Pervert! Akala mo lahat makukuha mong gago ka. Tinangkang bumangon ng matanda pero mabilis tong dinaganan ni Kalista at tinapakan ng bibig para hindi ito makasigaw. Sino ka? Kahit nahihirapan ay nagawa nitong magtanong. Ako? Ako lang naman ang pinadala ni Satanas para sunduin ka. Pagkasabi nun ay malakas niyang tinusok ng suot na singsing ang leeg nito. The wound left a bite mark like that of a snake that lets out deadly venom. Ito ang isa sa pinakamabilis na taktika ng CSS para patayin ng kalaban, lalo na kung gawl sila sa oras. Bawat isa sa miyembro ng CSS ay merong signet ring na may kanya-kanya ring purpose. Walang hiya ka, pagbabayaran mo to. Ngunit nakain na nitong huling sinabi dahil bumula ng bibig nito dahil siya venom. Tumayo si Kalista at iniwanan to. Habang naglalakad ay hinubad niya ang suot na signet ring upang tanggalin ng gloves na suot. Saktong nilalagay niya yun sa bag niya nang dala ng kalalabas nilang sa masukal na damuhan nang makasalubong niya si Jerome. Ikaw? Bakit ka nandito? Gulat na tanong nito at nilingon pang pinanggalingan niya kung may kasama siya. Natahimik si Kalista at hindi kaagad nakasagot.